Magandang umaga po, Ma'am Chacha at siyempre sa inyong dalawa at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Thank you po sa inyo pong oras ngayong umaga. Ito nga po, Kamodi, last week sinabi po ninyo na hindi po titigil itong mga kilos protesta hanggat hindi inaalis ang excise tax, maging ang VAT, at hanggat hindi po binabasura ang oil deregulation law. Meron na po bang nakaamba ulit na kilos protesta ang grupong Piston? Sa ngayon po ay ang ano po natin ay talagang magkakaroon tayo ng mga massive na mga pagkilos, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa buong bansa, kaugnay nga dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay sa ngayon ay halos aabot na po ng 170 per liter ang presyo ng diesel at halos sa 120 naman sa presyo ng gasolina. Ang LPG po natin ay batay po sa mga ilang datos, kaya halos nasa 1,670 na yung LPG. Kaya ang sinasabi natin ay dapat ang gobyerno talaga ay nagkakaroon ng malinaw na solusyon kaugnay dito sa kasalukuyang dinadanas po natin. At ang isang mungkahi nga po natin, Ma'am Chacha, yung kagyat na pagsuspindi nga dito sa excise tax at saka dito sa VAT salanisa sapagkat malaki ding epekto itong usapin ng matataas sa buwis sa produktong petrolyo na kung saan ay lalong nagsasuffer yung ating mga driver at operator at yung ating mga mamamayan. Kamodi, itong binabanggit ninyo na magkakaroon ng mga kilos protesta, meron na po ba tayong timeline o kaya date kung kailan po ito mangyayari? At mas malawak po ba ito kaysa doon sa nakaraang linggo na nangyari din pong kilos protesta? Inaasahan po natin na mas malaki yung saklaw sapagkat halos lahat ng mga pampublikong transportasyon at yung mga individual na mga pribado ay nagpapaabot po sa atin sapagkat hindi na rin talaga nila kayanin yung masyadong mataas na presyo ng petrolyo. At bukas po ay magkakaroon po tayo ng mga kalampagan sa ilang bahagi dito sa NCR at sa ibang region. Ang kagunay ito yung sinasabi natin ng mga series ng mga protesta at tutong ito sa mas malawak at mas malaking pagkilos. Hindi lamang ng mga jeepney, kundi lahat ng mga pampublikong transportasyon at kasama yung ating mga commuters, yung ating mga mamamayan. Yung pag sinabi po nating mga ngalampag bukas, gaano po kalawak yun? Ano yun? Tigil pasada po ba ang gagawin natin bukas? Magkakaroon po ng mga news barrage sa mga terminal, sa mga pamilyang bayan upang talakayin at ilinaw sa ating mga mamamayan yung kasalukuyang kalagayan po natin dulot nga nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Oo, Kamodi, ito pong pangangalampag ninyo sa iba't ibang terminal po ba ito mangyayari? Buong Pilipinas po ba yan or NCR lang? At kasama din po ba natin yung ilang grupo din ng mga jeepney drivers natin? Nananawagan tayo sa lahat po ng sektor ng ating public transport at lalo na sa ating mga komunidad, sa ating mga mamamayan na maglunsad ng mga kalampagan sa iba't ibang bahagi. Hindi lamang sa mga ruta, sa mga terminal, kundi mismo sa mga pamilyang bayan, sa komunidad, para ilinaw at ipanawagan talaga sa administrasyon na kagyat na talagang tanggalin itong matataas na buwis sa produktong petrolyo. At yung pagbasura nga dito sa oil deregulation law, kasi sinasabi mismo ng DTI, ng Department of Energy, na nakatali yung kanilang kamay sa probisyon ng ating batas ng oil deregulation law. Like hindi nararapat naman natili pa itong batas na ito, kundi dapat ito ay basura na. Dahil ito yung nagbibigay laya sa mga malalaking kumpanya na langis na kung saan sila na lamang yung nagtatakda ng pagtaas at pagbaba ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Kamodi, magandang umaga. Si Maricel po ito. Kamodi, Yes, ma'am po. oo. Yung mga pinapatupad po halimbawa na libreng sakay dyan po sa Maynila, na-tap po ba ang inyong grupo para maging bahagi nito? Mayroon po mga mangilan-ngilan, mayroon po mga mangilan-ngilan. Pero batay din po sa datos ng reporte ng ating mga operator, ng ating mga driver, ay talagang napupunta talaga sa crudo. Kasi halimbawa yung sinasabi po ng Manila na 1,000 ay para sa crudo, yung 1,000 ay para sa boundary, yung 1,000 ay para sa driver. Pero pag tinignan po nila sa isinsya, batay po sa ilang mga datos, hindi na yung 1,000 po kasi halos sa 3 ikot lamang yan, 3 biyahe lamang ng ating mga jeepney. Kaya yung iba pa ay nagagamit din nila doon sa usapin ng crudo kasi kailangan nila magserbisyo talaga sa ating taong bayan, sa ating mga mamamayan. At ito pong mga libreng sakay na iniano ngayon
ay hindi naman talaga ito yung magre-resolba doon sa kasalukuyang kalagayan ng ating sektor, ng ating transportasyon, siyempre ng ating mga mamamayan, sapagkat anong saysay ng libreng sakay kung tuloy-tuloy din naman na tumataas na yung presyo ng petrolyo. Ito po yung ito yung ugat Ito yung ugat po ng krisis na dinadanas po natin sa kasalukuyan. Opo. Pero base po dun sa kwento ng inyong mga kasamahan sa Piston, na mga kasama dito sa libreng sakay, for example, dyan po sa Maynila, gagawin daw po kasing 3-5 yung ibibigay dito sa mga tsuper natin. Magkano yung naiuuwi nila? Kasi sa ngayon ay nakakapag-uwi po sila ng 300 pesos yung kanilang naiuwi. Ang isang ano lang talaga nito, itong libreng sakay po ng Manila, as Manila lang. Na sabi nga ay paikot-ikot ka lang sa Manila kasi hindi naman saklaw nila yung biyahe ng Cubao, yung Cubao Brito Cruz, yung Cubao Remedios, yung Cubao yung Pierre Cubao, hindi siya saklaw nung programa. Kaya yung inaano ng mayor ng Manila, yung talagang yung umiikot lang sa Manila yun. Sabi niyo po sa kasalukuyang presyo ng petrolyo, 300 pesos more or less yung naiuuwi ng mga kasamahan ninyo sa Piston. So gaano po kadami doon sa inyong mga miyembro yung kumbaga hindi na nakakabiyahe kung meron man dahil po dito sa patuloy na paglobo ng presyo? Sa ngayon po ay bagamat sinisika pa rin naman ng ating mga operator, pero ang pinaka po nito ay nagbawas sila talaga ng oras ng kanilang biyahe. Kung dati tayo ay bumibiyahe ng 12 to 18 hours, ngayon po ay ginagawa na lang nila 12 to 16 o 16 hours o 15 hours yung kanilang pamamasyada sapagkat talagang napupunta na lamang sa crudo. Dahil yung isang kalagayan po natin, kapag umabot po tayo ng mga 9 o'clock o 10 o'clock, ay minimal na lang yung ating mga pasahero. Kaya talagang naobliga na rin silang huminto. Kasi pag ikot lang sila ng ikot, lalo silang walang iuwi sa kanilang pamilya. Yung sabi po ninyo kanina, yung libreng sakay, hindi naman nga ito yung solusyon dahil ang pinakang ugat talaga yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pero ang sinasabi po kasi nung ilang mga ekonomista, kung babawasan ng excise tax, kakaltasan, more or less, nasa 6 pesos lang naman yung mababawas doon sa babayaran nating gasolina o diesel. Ano po ang epekto nito? Tingin nyo ba ganong kalaki yung magiging impact kapag kinaltas pa rin yung excise tax? Tingin po natin ay hindi lamang ang panawagan natin ay hindi lang excise tax yung kailangan ng gobyerno, kundi yung excise tax at saka yung sabat. Kasi yung bat po kasi ay yung excise tax, pesos per liter yan sa diesel, at 10 pesos naman sa presyo po ng gasolina yan. At pag isinama pa natin yung sabat, halimbawa sa ngayon, ay halos umaabot na po ng 25 pesos per liter yung dalawang buwis. Kaya sinasabi natin na baka ito yung pwedeng galawin ng gobyerno para matulungan yung hindi lamang yung sektor ng ating transport, kundi yung ating mga mamamayan. Sapagkat hanggat patuloy na lumalaki yung presyo ng petrolyo, ay lumalaki yung VAT. Dahil ito ay nakabatay nga sa presyo, yung usapin po ng VAT. Pero sa atin, ay ang tingin natin, ay ito yung kagyat na pwedeng gawin po ng ating pamahalaan. Pero bagamat kayo po mayat-maya nasa kalsada, nangangalampag, nagkaroon na po ba kayo ng dialogue with the Department of Energy and Department of Transportation recently para kumbaga formal at opisyal yung inyong pakikipag-usap bukod doon sa inyong pag-iingay po sa kalsada? Ang isang malaking problema ay yung mga ahensya po ng gobyerno ay hindi tayo inimbitahan. Hindi tayo inimbitahan. Nakaharap po natin yung Department of Energy ay nung nagkaroon po ng hearing sa Senado. Doon lang po natin sila nakaharap sa hearing ng Senado. Pero yung pinatawag tayo na para mag-usap at magtalastasan kaugnay nga sa kalagayan natin ng public transport, ay wala pong ganung inisiatiba ngayon sa pamahalaan. Hindi po kayo inimbitahan pero meron po ba kayong kumbaga official request mula po dito sa mga official natin sa Energy and Transportation Department? Ang sinasabi po natin, bukas po tayong makipag-usap sa kanila. Namomonitor po natin na nagkakaroon sila ng mga meeting pero yung ibang sektor po ng transportasyon, yung po mga nag-consolidate, yung pumasok sa corporation, sa mga partiba, basta ito po yung kanilang iniimbitahan. Pero yung mga hindi po nagka-consol,
yung ating halimbawa sa bahagi po namin, hindi po kami ini-invite. Oo. Kamodi, si Chacha po ulit ito. Ay, ibig niyo pong sabihin, ang grupong Piston, simula nung magsimula po yung sigalot sa Middle East, hindi kayo kailanman na ipatawag ng LTFRB? Wala pong nagaganap na pag-uusap sa kasalukuyan. At sabi ko nga po, nakaharap lang natin yung Department of Energy. Oo, ay yun nga po yung nagkaroon binanggit ng nyo. hearing sa Senate. Oh, so Opo. sino Pero po? yung iba nga hindi po. May binabanggit kayo, may ilang grupo na nakaharap na nila ang LTFRB o maging ang DOTR o ilang ahensya ng gobyerno. Bakit po hindi kayo kasama? Yun ang hindi po natin na maintindihan dahil sanay naman tayo na lagi-lagi tayo hindi in-invite ng ahensya ng gobyerno. Mm-mm. Dahil alam naman nila yung ating pong posisyon Mhm. ay nakabatay talaga doon sa interest ng ating mga mamamayan. Mm. Kaya namumonitor po natin sa mga social media, nagkaroon po ng nagkaroon po ng pag-uusap, yung ibang transport sector, Mm-mm. nagkaroon po ng ganito, ng ganyan, dahil ng ganyan. Pero hindi po tayo naiimbitahan. Oo, sige po. Ipaparating namin ito sa LTFRB kung bakit po hindi kasama yung grupo nyo sa naipapatawag. Ang representante nyo po sa Kamara, meron po bang paramdam sa inyo? Sa ngayon po ay mayroon pong bill na sinusulong yung Makabayan Coalition, yung ating mga kasama sa mga tinatawag ng Makabayan. Kaugnay nga dito sa usapin ng pagbasura dito sa old regulation law. At yung huling datos natin ay halos nasa 50 mga congressman na yung pumapabor dito sa pagbabasura nga dito sa old regulation law sapagkat halos sa 28 years na, magto-29 years na mamayagpag ito nga batas na ito na kung saan ay 29 years na rin tayong patuloy na pinapahirapan. May mga House bill po na isinusulong po sa loob po ng Kongreso. Oo, pero meron na rin pong doon sa usapin po ng excise tax, doon sa usapin po ng VAT. Opo. Meron na po rin mga House Yes, may bill mga na nakahain na nga po sinusulong doon. po. Oo. Opo. Kamodi, ang tinutukoy ko yung talagang representante ng mga drivers. Di ba meron ba ngayon sa Kamara? Hindi po ba nagpaparamdam po sa grupo ng mga jeepney drivers? Wala pong patawag. Wala pong patawag yung Committee on Transport ng Kongreso. Okay, sige po. Panawagan niyo po finally sa ating gobyerno dahil nga bukas may nakaamba na naman pong taas presyo sa diesel at sa gasolina. Sa atin ay ang kagyat na panawagan natin sa pamahalaan kay Bongbong Marcos ay kagyat na ibasura ang old regulation law, tanggalin po ang excise tax sa tambat sa langis at kagyat na magkaroon ng rollback balik sa dating presyo na 55 pesos bago nagkaroon ng agresyon ng Estados Unidos. Oo. At tayo ay nananawagan din sa ating mga mamamayan na talagang kailangan po natin magkaisa, kailangan po natin kumilos para labanan itong mga seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil lalo na sa ngayon ay lalong hindi na makaagapa yung maliit na kita at sahod ng ating mga mamamayan. Magkaisa po tayo at buligligin po natin ang Estado. Maraming salamat po Modi Floranda, ang National Salamat President po po, ng Chacha. Grupong Piston. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.